Magandang araw mga kakayod, nandito na naman po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para maghatid na naman po sa atin ng kwento, ganap, buhay-buhay at mga pang-araw-araw na gawain ng isang OFW na sigurado po na mapagkukunan po natin ng aral, bagong kaalaman at mga pointers lalo na po sa mga Pilipino na gustong mag-abroad, mga nandyan sa probinsya na may plano na mangibang bansa para sa pangarap sa pamilya, at lalo na po sa mga OFW sa anumang parte ng mundo. Mga kakayod, greetings muna tayo bago natin umpisahan ang ating topic ngayon. Magandang araw po sa lahat ng sumusunod, tumatangkilik at lagi pong nagmamahal sa ating simpleng vlog pero makatotohanan. Sa lahat po ng mga OFW sa anumang parte ng mundo, dito po sa Middle East, dito sa Saudi, sa Riyadh, Al-Kubar, Dammam, at dyan po sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. Maraming salamat po sa suporta. Mga kakayod, pag-uusapan natin ngayon yung topic kung magkano yung magastos ng isang OFW na nag-a-apply dyan sa Manila bago siya makaalis at makapagtrabaho dito sa ibang bansa. Based sa aking experience sa ating mga nasagap na kwento ng mga kasama dito at sa mga pamilya ng mga OFW na natanungan natin nung nandun pa tayo sa Pilipinas, medyo malaki yung magastos mga kakayod, kasi lalo na pag taga-probinsya ka, sabihin na lang natin na nagbus ka lang pag galing ka sa Visayas, Mindanao area kasi wala kang pera pang eroplano, one way pa lang sa bus mga kakayod, gagastos ka na ng minimum na 2,000. Yung 2,000 na yan mga kakayod, 2,000 piso, hindi pa kasama yan yung pagkain mo every meal stop, kasi hinto yung bus, kakain ng agahan, tanghalian, hapunan, possible agahan na naman, tanghalian, bago pa makarating sa Manila galing sa probinsya after 24 to 30 hours. So nasa Manila ka ng mga kakayod, pinaka worst nito, wala kang kamag-anak na matirahan doon, kaya naghanap ka kahit bed spacer na lang. Sabihin na natin dyan malapit lang sa Malate area, doon sa Mabini, kung saan may mga agency na papunta dito sa ibang bansa. So ibig sabihin mga kakayod, pagpalagay na lang natin na 100 pesos everyday yung bed spacing lang, yung higaan mo lang. Tapos sabihin na natin na 2 months ka bago nakaalis, 6,000 pesos na yon. Yung pagkain mo pa sa pang-araw-araw mga kakayod, sabihin din natin na nakaubos ka rin ng 100 araw-araw, so sa 2 months 6,000 na rin. So 12,000 na yung bahay mo, pagkain, isama pa natin yung pamasahe, kasama nung pagkain ng nagbiyahe ka, sabihin na lang din natin na naka 3,000 ka. So 3,000 plus 6,000, 9,000 na mga kakayod. Pagpunta mo sa agency, marami kang babayaran doon na mga pakunti-kunti hanggang sa nag-medical ka, sabihin na lang natin na 3,500 yung medical. So nag 12,500 na. Tapos punta ka pa doon sa mga pa-xerox, pa-picture. Sabihin na lang natin na 500 yun, lahat-lahat na, pati snack mo. So mag 13,000 na mga kakayod. 13,000 na. Tapos magpunta ka pa doon sa susunod na steps na instruction ng agency, doon sa fingerprinting.
nagmamadali ka ng mga kakayod, gusto mo nang hindi na hassle, di 2,000 yun. Magiging 15,000 na. Yan sa 15,000 na yan mga kakayod, kung nalakihan ka na, hindi pa yan. Kasi hindi ka makaalis agad-agad. Hindi ka makaalis agad-agad. May mga extra ka pang babayaran. So aabot yan ng mga 20 mga kakayod. Yung 20 na yan, magdadagdag ka pa ng pangtabi mo, pang taxi, papuntang NAIA. Kung dadating na yung araw na bibiyahe ka na, itabi mo na lang yan. Plus, pag panahon na ng pipirma ka ng kontrata, tapos yung napili mo na agency is hindi siya salary deduction, kung sasahod ka ng minimum dito na 24,000 kasi first timer ka, yun din yung ibabayad mong placement doon sa agency para paalisin kanila. So 15 plus 24, magkano na yung mga kakayod? 39 na. Plus extra 1,000, 40,000. Sabihin na lang natin mga kakayod na 40,000 yung nagastos mo. Pinagpalagay na lang natin na 2 months kang nagstay doon. Nagbayad ka sa fingerprinting, sa medical, walang sabit, wala kang problema, wala kang extra binayaran na pampalinis ng ngipin mo. At saka yung sa pag-alis mo, galing sa probinsya. So, binigyan na lang natin ng total yung mga kakayod na 40,000. Sa information na ibibigay natin, lalo na sa mga kakayod natin na nasa probinsya pa, na may planong mag-apply sa Manila para magtrabaho dito sa ibang bansa, lalo na pag first timer ka, at saka gusto mong mag-experience muna pa Middle East, mas maganda na mga kakayod na wag mong isakto lang na maghanda ka lang ng 40,000 pesos, kasi baka may mga pangyayari na sumubra ka pa sa 2 buwan yung stay mo bago ka makaalis, ma-short ka mga kakayod. Ang hirap ma-short sa Manila, lalo na pag yung mga kamag-anak mo doon hindi rin mga mayayaman, wala kang mahiraman. Kaya pag nagpunta ka ng Manila mga kakayod at saka gusto mong mag-apply dito sa ibang bansa, at least magdala ka ng 50 or 60,000 pesos para may extra ka. Mas maganda na nandun ka na sa eroplano, paalis ka na papunta dito, may sobra ka pa kaysa sa doon ka pa sa Manila, hindi ka pa nakapirma ng kontrata, nagutom ka na, napagod ka na, at saka nagkulang ka na sa budget. Mga kakayod, yung pinag-usapan natin na transpo, tapos bed spacing, pagkain, bayad sa mga medical, at saka iba pang mga payments bago ka makapunta dito, huwag mong paghinayangan mga kakayod sa totoo lang. Kasi yung 40 or 50 to 60,000 na dalhin mo sa Manila para i-invest mo para makapagtrabaho ka dito sa ibang bansa, sa totoo lang at saka sigurado yan mga kakayod, kikitain mo yan 2 hanggang sa 3 buwan mo na pagtatrabaho dito. Dahil mga kakayod, yung first timer dito sa sahod ng 24,000, 24,48, so pangatlong sahuran mo mga kakayod, makuha mo na yung pinuhunan mo, at saka yung remaining na 21 months sa 24 months na kontrata mo dito, sayo na yan mga kakayod. Magawa mo na yung mga plano mo na pagpapaganda sa sitwasyon ng sarili mo doon sa probinsya, sa magulang mo, at saka makapag-ipon ka na rin mga kakayod, lalo na kung magaling kang humawak ng iyong kita dito sa ibang bansa. Mga kakayod, pinag-usapan natin tong realidad sa buhay ng OFW na ito dahil gusto natin na magkaroon ng kahandaan ang isang kakayod natin na nandyan pa sa Pilipinas, nandyan pa sa probinsya, lalo na pag pumunta na siya doon sa Manila at saka mag-umpisa na siyang sumugal doon sa pangarap niya sa pamamagitan ng pag-apply ng mga agency para makapagtrabaho siya dito.
Kasi mga kakayod, huwag kang pumunta ng Manila, huwag kang sumugal sa pag-a-abroad kung mismo alam mo sa sarili mo at nasa probinsya ka pa na wala kang madala pang-invest na pera para matupad yung pangarap mong magiging OFW ka. Ang maganda dyan gawin mga kakayod, magtrabaho ka sa probinsya or magsanla kayo ng anuman yung pwede nyong maisanla, or doon ka muna sa Manila, magtrabaho ka, mag-ipon ka bago ka mag-apply at magkaroon ng ganyan ka laki na amount para diretso-diretso na yung process papunta dito sa ibang bansa. Mga kakayod, personal experience ko, dahil hindi tayo mayaman, marami talaga tayong mauutangan na mga tao sa probinsya para lang tayo maka-abroad, makapagtrabaho dito sa ibang bansa. Mga kakayod, tiwala lang nila sa atin yung puhunan para pahiramin nila tayo. Kaya pag ganyan yung sistema, tsaka makaalis tayo, makasahod na tayo dito, isipin talaga natin mga kakayod na kung sino yung tao na nagtiwala sa atin nung wala pa tayong kapasidad, wala tayong pera, bayaran talaga natin sila kung ano man yung pizza o buwan na sinabi natin sa kanila na magbabayad tayo, para sa susunod, kung sakali man, wag naman sana na ganun na naman yung mangyari, makahiram tayo ulit sa kanila. Mga kakayod, maraming OFW dito na sa panahon ng pag-a-apply dyan sa Pilipinas, baguhan man o datihan na ng OFW, dumadaan talaga sa problema, lalo na po sa pera. Kasi kahit nandito ka na, kung minimum wage earner ka lang, sumasahod ka lang ng, sabihin na natin na 1,000 pesos dyan sa Pilipinas everyday, lamang lang ng 400, 300 kaysa sa nagtatrabaho dyan sa Manila, wala ka ring maipon mga kakayod, lalo na pag may pamilya ka. Kaya pag uwi mo sa Manila o pag lapag mo sa Pilipinas, papunta na naman doon sa mga probinsya, kung hindi ka talaga marunong din mag-ipon or magtabi, pagbalik mo, mag-a-apply ka na naman, ganun din, manghihiram na naman sa ibang tao, maghahanap na naman ng paraan para pagdating sa Manila, tuloy-tuloy na yung processing. Mga kakayod, ang sitwasyon na yan sa pag-a-apply talaga, lalo na sa Manila, pera talaga yung pinaka number 1 na factor dyan. Kasi kung wala kang dala o kulang ang dala mo, mas lalo kang matagalang mag-antay na mabuo yung processing ng pag-alis mo. At ang hirap mga kakayod, nag-antay ka na patagal, tsaka baka mapalitan ka pa doon sa visa na nakalaan na sana sa'yo. Mga kakayod, kung ano man yung mga saloobin nyo sa napag-usapan natin ngayon, kung isa ka man sa naka-experience nito o may magandang nalaman sa pinag-usapan natin, pag-comment na lang po sa baba. At bilang suporta po sa ating channel, paki-like po, subscribe, at hit the notification bell para lagi po tayong updated sa mga videos na i-upload natin. Mga kakayod, ang buhay ng isang OFW, kailangan talagang lagi kang nagdadasal, lagi kang may diskarte sa sarili, at lagi mong isipin mga kakayod na mahirap man ang pag-alis, maraming mga problema, kulang sa pera, basta isipin mo na lang na ito yung pangarap ko na makaahon sa akin sa kahirapan, gusto ko to, kaya ko to,
at mangyayari ito para sa pangarap ko at saka sa pamilya ko. Hanggang dito na lang mga kakayod. Maraming salamat po.